Ako si Jessa, at kung may isang bagay akong hindi makakalimutan sa buhay ko, iyon ay ang panahong akala ko simpleng trabaho lang ang papasukin ko, pero dun pala magsisimula ang isa sa pinakamahalagang leksyon na natutunan ko. Nagsimula ang lahat sa araw na tinanggap ako sa isang maliit pero maayos na kumpanya dito sa Maynila. Hindi ito kasing laki ng mga kilalang kumpanya, pero sapat na iyon para sa isang tulad kong desperado ng magkaroon ng stable na trabaho. Noong mga panahong iyon, halos gumuho ang mundo ko. Ang nanay ko ay nagkasakit at kinailangan naming gumastos ng malaki para sa kanyang gamot at check-up. Wala na akong ibang choice kundi huminto muna sa pag-aaral at maghanap ng trabaho. Hindi madali ang pinagdaanan ko. Ilang beses akong na-reject, ilang beses akong umiyak sa gabi dahil pakiramdam ko wala nang tatanggap sa akin. Kaya noong natanggap ako sa kumpanyang iyon, para akong nabunutan ng tinik. Pakiramdam ko, ito na ang simula ng pagbangon ko. Sa unang araw ko, tahimik lang akong pumasok sa opisina. Malinis ang paligid, may kaunting ingay mula sa mga nagtatype sa computer at ramdam mo agad ang pagiging seryoso ng mga tao. Hindi ito yung tipong opisina na maingay o puno ng kwentuhan. Dito, bawat isa ay nakatutok sa kani-kanilang trabaho. Medyo nakaka-intimidate pero sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong mag-adjust. Isa sa mga unang napansin ko ay ang boss namin na si Mr. Enrique. Hindi ko siya agad nakausap pero ilang beses ko siyang nakita na dumadaan sa hallway. Matangkad siya, laging naka-formal at seryoso ang mukha. Hindi siya yung tipong boss na makikipagbiruan o makikipag-small talk. Kapag dumadaan siya, parang kusang tumatahimik ang paligid. Kahit hindi siya nagsasalita, ramdam mo ang authority niya. Sa totoo lang, natakot ako sa kanya noong una. Pero habang tumatagal, napansin ko na hindi naman siya bastos o naninigaw. Tahimik lang talaga siya at diretso sa trabaho. May mga pagkakataon na nakikita ko siyang nakikipag-usap sa ibang empleyado at kahit seryoso siya, maayos naman ang pakikitungo niya. Doon ko naisip na baka ganun lang talaga ang personality niya. Unti-unti akong nakilala ng mga katrabaho ko. May ilan na mababait at tinulungan akong matuto sa sistema ng trabaho. May ilan din na tahimik lang tulad ko. Sa break time, doon kami nagkakausap-usap. Nagkukwentuhan tungkol sa buhay, sa pamilya, at kung minsan sa mga reklamo sa trabaho. Doon ko naramdaman na kahit papaano, may lugar ako sa kumpanyang iyon. Araw-araw, maaga akong pumapasok. Kahit pagod, pinipilit kong ngumiti dahil alam kong bawat oras na ginugugol ko doon ay may katumbas na tulong para sa nanay ko. Minsan, naiisip ko na sana mas madali ang lahat, pero agad ko ring pinapawi ang ganong isipin. Mas pinipili kong maging matatag. Habang tumatagal, nasanay na ako sa routine ko. Gising ng maaga, pasok sa trabaho, uwi sa gabi, tapos tutulong sa bahay. Paulit-ulit lang pero hindi ako nagrereklamo. Mas pinapahalagahan ko ang pagkakataong meron ako kaysa sa mga bagay na wala. Sa opisina, may isang bagay lang akong hindi maipaliwanag nung mga unang linggo ko. Hindi naman ito agad napansin ng iba pero may kakaibang pakiramdam ako tuwing pumupunta ako sa CR. Hindi ko maipaliwanag kung bakit pero parang may kakaiba sa lugar. Hindi naman marumi, hindi naman sira, normal lang siya tulad ng ibang CR. Pero may pakiramdam akong parang may nakatingin o may presensya na hindi ko maipaliwanag. Noong una, inisip ko lang na baka pagod lang ako o kaya nag-e-stress. Hindi ko ito binigyan ng pansin. Ayokong isipin na may problema agad lalo na't bagong pasok pa lang ako. Ayokong magmukhang praning o arte sa paningin ng iba. Kaya pinili kong manahimik. Tulad ng dati kong ginagawa sa buhay, kinimkim ko na lang ang nararamdaman ko at nag-focus sa trabaho. Hindi ko alam na ang simpleng pakiramdam na iyon ay magiging simula ng isang bagay na magpapabago sa pananaw ko. Hindi lang sa trabaho, kundi pati na rin sa sarili kong tapang na magsalita kapag may mali. Habang tumatagal ang mga araw ko sa trabaho, lalo kong nararamdaman yung kakaibang pakiramdam tuwing pumupunta ako sa CR. Nung una, pinilit ko talagang baliwalain. Inisip ko na baka dahil lang sa pagod o kaya naman dala ng stress sa sitwasyon namin sa bahay. Pero habang paulit-ulit itong nangyayari, hindi ko na maikaila sa sarili ko na may mali talaga. Isang tanghali,
Break time namin, sabay-sabay kaming kumain ng ilang katrabaho ko. Masaya ang usapan nila, may halong biro at tawanan, pero ako, tahimik lang. Hindi ko mapigilang maisip yung pakiramdam ko tuwing nasa CR ako. Maya-maya, nagpaalam ako para pumunta doon. Habang naglalakad ako papunta, may kakaibang kaba na naman akong naramdaman. Pagpasok ko sa loob, normal naman ang itsura. Malinis, tahimik, at walang tao. Pero nung tumingala ako, doon ko napansin ulit yung maliit na itim na bagay sa may sulok, malapit sa kisame. Nung una ko itong nakita ilang araw na ang nakalipas, inakala ko lang na sensor ng ilaw o bahagi ng ventilation system. Pero ngayon, mas napansin ko na parang hindi siya pangkaraniwan. Hindi ko maipaliwanag pero parang may lente siyang maliit na kumikislap kapag tinamaan ng ilaw. Napahinto ako sandali at pinakatitigan iyon. Napaisip ako kung ano ba talaga iyon. Bakit parang ibang itsura niya kumpara sa ibang fixture sa CR? Bakit parang nakapwesto siya sa lugar na hindi naman karaniwang lalagyan ng kahit anong device? Naramdaman ko na naman yung pangingilabot. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko kahit sarado naman ang pinto. Bigla akong napatayo ng tuwid at dali-daling tinakos ang kailangan kong gawin. Hindi na ako nagtagal pa. Lumabas ako agad pero dala ko yung kaba hanggang sa pagbalik ko sa mesa ko. Habang nagtatrabaho ako, hindi mawala sa isip ko yung nakita ko. Ilang beses akong napapalingon sa paligid, parang may hinahanap kahit hindi ko alam kung ano. Sinubukan kong mag-focus sa trabaho, pero paulit-ulit bumabalik sa isip ko yung maliit na itim na bagay na iyon. Kinahapunan, napansin ko na parang may isa sa mga katrabaho ko na may kakaiba ring reaksyon. Si Karen, na katabi ko lang ng desk, ay parang ilang beses na ring napapatingin sa direksyon ng CR. Hindi ko alam kung pareho kami ng iniisip, pero parang gusto kong kumpirmahin. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at nagtanong, mahina lang ang boses ko. Sabi ko kung napansin ba niya yung parang kakaibang bagay sa loob ng CR. Napatingin siya sa akin at ilang segundo siyang hindi nagsalita. Parang nag-iisip kung sasagot ba siya o hindi. Maya-maya, bahagya siyang tumanggo. Sinabi niya na napansin niya rin iyon ilang araw nang nakalipas, pero tulad ko, inakala nang niya na normal na device iyon. Pero habang tumatagal, napansin niya rin na parang iba ang itsura nito. May isa pa raw siyang kasamahan na nakapansin din, pero wala pa raw talagang gustong magsalita tungkol doon. Doon lalo akong kinabahan. Ibig sabihin, hindi lang ako ang nakakaramdam ng kakaiba. Hindi lang ako ang nakakapansin. May ibang tao rin na may parehong hinala, pero pinipili lang din nilang manahimik. Habang tumatagal ang usapan namin, napansin ko na unti-unting nagiging seryoso ang atmosphere. Hindi na ito basta simpleng curiosity lang. Parang may takot na unti-unting lumalaki sa loob namin. Takot na baka may mali, at takot na baka hindi namin kayanin ang katotohanan kung ano man iyon. Naisip ko rin na baka mali lang kami, baka nag-overthink lang kami. Pero sa kabila ng lahat, may bahagi ng isip ko na nagsasabing hindi ito basta-basta. Hindi normal ang pakiramdam na parang may nagmamasad sa'yo sa lugar na dapat ay pribado. Simula noon, tuwing pumupunta ako sa CR, hindi na ako komportable. Mabilis na lang akong kumilos at halos hindi na ako tumitingin sa paligid. Pakiramdam ko, bawat galaw ko ay may nakakakita. Kahit hindi ko pa alam kung ano talaga ang totoo, ramdam ko na may bagay na hindi tama. At sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang hinala ko. Pero kasabay nito, lumalaki rin ang takot ko na malaman kung ano talaga ang nasa likod ng maliit na itim na bagay na iyon. Hindi na ako mapalagay mula noong araw na iyon. Kahit pilit kong i-focus ang sarili ko sa trabaho, paulit-ulit pa ring bumabalik sa isip ko yung nakita ko sa CR. Lalo na kapag tahimik ang paligid, parang mas lumalakas yung kutob ko na may mali talaga. Pero kahit ganun, wala pa rin akong sapat na lakas ng loob para diretsyong magsumbong o magtanong sa management. Bagong empleyado pa lang ako at ayokong mapag-initan o mapagkamalang gumagawa ng issue. Lumipas ang ilang araw na ganun pa rin ang routine, pero isang gabi, nagbago ang lahat. Naabutan ako ng overtime dahil may kailangang tapusin na report.
Unti-unti nang umuwi ang mga katrabaho ko hanggang sa napansin kong 2 na lang kaming natira sa floor. Ako at yung guard na si Mang Tony. Tahimik ang buong opisina. Tanging tunog lang ng keyboard at aircon ang maririnig. Bandang 8:00 na ng gabi nang mapagpasyahan kong mag-break sandali. Tumayo ako at naglakad papunta sa CR. Mas lalo akong kinabahan dahil wala nang ibang tao sa paligid. Pagpasok ko, mas ramdam ko ang katahimikan. Parang mas lumalakas yung pakiramdam na parang may nakatingin sa akin. Napatingin ulit ako sa sulok kung saan naroon yung maliit na itim na bagay. Ngayon, mas malinaw ko na siyang nakita dahil walang masyadong ilaw na nagre-reflect. Napansin ko na parang may maliit na lente nga ito. Hindi na ako sigurado kung iniisip ko lang ba iyon o totoo talaga. Pero sa puntong iyon, halos sigurado na ako na hindi iyon simpleng sensor lang. Hindi na ako nagtagal pa. Lumabas agad ako at bumalik sa mesa ko. Pero hindi na ako makapag-focus. Pakiramdam ko, kailangan ko nang malaman ng totoo. Hindi na pwedeng puro hinala lang. Ilang minuto ang lumipas, nagpa siya akong bumaba sandali sa lobby para bumili ng tubig. Pagdating ko doon, nakita ko si Mang Tony na nakaupo at tahimik lang. Nilapitan ko siya at nagtanong kung kamusta ang trabaho niya sa gabi. Ngumiti siya at sinabing sanay na raw siya sa ganitong setup, lalo na kapag konti na lang ang tao. Nagkaroon kami ng konting kwentuhan hanggang sa napunta sa usapan ang tungkol sa mga pagbabago sa opisina. Doon niya nabanggit na may mga bagong pinakabit daw na security system si boss nitong mga nakaraang linggo. Bigla akong naging alerto. Tinanong ko siya kung anong klaseng system iyon. Sinabi niya na may mga CCTV raw na dinagdag sa ilang bahagi ng opisina para masigurong ligtas ang mga gamit at maiwasan ang mga insidente nang nawawala. Normal lang naman iyon sa mga kumpanya, kaya noong una hindi ako nagtaka. Pero may isang sinabi si Mang Tony na parang nagpatigil sa mundo ko. Nabanggit niya na pati raw sa CR ay may inilagay na kamera para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ilang segundo akong hindi makapagsalita. Hindi ko alam kung tama ba ang narinig ko, kaya tinanong ko ulit siya kung sigurado siya sa sinabi niya. Tumanggo siya at sinabing iyon daw ang utos dahil may mga report na may nawawalang gamit at doon daw kadalasang nagtatago ang gumagawa. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa sandaling iyon. Halo-halong emosyon ang sumabog sa dibdib ko. Gulat, galit, takot, at higit sa lahat, pakiramdam na nilabag ang isang bagay na napakahalaga, ang privacy ko. Hindi ko akalain na aabot sa ganun ang sitwasyon. Naalala ko yung mga pagkakataon na pumapasok ako sa CR nang walang kaalam-alam. Yung mga sandaling pakiramdam ko ay ligtas ako, pero pala ay may posibilidad na may nakakakita sa akin. Parang biglang nag-iba ang lahat. Parang nawalan ako ng lugar kung saan ako pwedeng maging kampante. Habang nakaupo ako sa lobby, hindi ko na naririnig ang ibang sinasabi ni Mang Tony. Nakatingin lang ako sa sahig, sinusubukang iproseso ang lahat. Hindi ko matanggap na may ganung bagay na nangyayari sa lugar na pinagtatrabahuhan ko. Sa gabing iyon, natapos man ako ang trabaho ko, pero hindi na ako katulad ng dati. Umuwi akong mabigat ang pakiramdam. Hindi ako makatulog agad dahil paulit-ulit sa isip ko ang narinig ko. Tama ba ito? Legal ba ito? Bakit walang nagsasalita? Bakit parang tinatanggap lang ng lahat? At sa unang pagkakataon mula nung nagsimula ako sa kumpanyang iyon, naramdaman ko na hindi na sapat ang manahimik. May mali at malinaw na mali ito. Pero kasabay ng realization na iyon, naroon din ang tanong na mas mahirap na sagutin. Handa ba akong harapin ang posibleng mangyari kapag nagsalita ako? Kinabukasan, pagpasok ko sa opisina, ramdam ko agad na may kakaiba sa atmosphere. Hindi na ito yung karaniwang tahimik na kapaligiran na nakasanayan ko. May mga bulungan sa bawat sulok, may mga nagtitipon-tipon na parang may pinag-uusapan na hindi nila gustong marinig ng iba. Kahit hindi pa ako nagtatanong, alam kong iisa lang ang dahilan nito, yung tungkol sa CCTV sa CR. Pag-upo ko sa mesa ko, hindi ko maiwasang makinig sa mga usapan ng katrabaho ko. May ilan na halatang galit, may ilan na takot, at may ilan din na parang wala na lang pakialam.
Pero sa likod ng lahat ng iyon, ramdam ko ang iisang bagay. Hindi komportable ang lahat. Maya-maya, lumapit sa akin si Karen. Halata sa mukha niya ang pag-aalala. Mahina ang boses niya nang sabihin niyang narinig na rin daw ng iba ang tungkol sa CCTV. Hindi lang pala ako at siya ang nakakaalam. Kumalat na pala ito sa buong floor. Habang nag-uusap kami, may ilang katrabaho pa ang lumapit. Parang kusa kaming nabuo sa isang maliit na grupo. Doon na nagsimula ang mas seryosong usapan. May isang nagsabi na gusto niyang magsumbong agad sa HR. May isa namang nagsabi na baka mawalan sila ng trabaho kapag ginawa nila iyon. May ilan na nagsasabing mali talaga ang ginawa, pero wala silang lakas ng loob na harapin ng boss. Tahimik lang akong nakikinig sa kanila, pero sa loob ko, parang may nag-aaway na dalawang boses. Yung isa, nagsasabing manahimik na lang ako para hindi ako mapahamak. Yung isa naman, paulit-ulit na sinasabi na hindi tama ang nangyayari at may dapat gawin. Naalala ko yung nanay ko, yung dahilan kung bakit ako nagtatrabaho. Yung mga gabing halos wala kaming makain at yung mga araw na halos sumuko na ako. Iniisip ko, kung mawawalan ako ng trabaho dahil sa pagsasalita, paano na kami? Pero kasabay ng takot na iyon, may isa pang pakiramdam na mas mabigat. Yung pakiramdam na pinapabayaan ko ang mali kung mananatili akong tahimik. Lumipas ang ilang oras pero hindi na kami nakapagtrabaho ng maayos. Lahat parang distracted. Kahit simpleng gawain, nagiging mahirap gawin dahil sa bigat ng iniisip namin. Tuwing may dadaan na supervisor o kahit si boss, biglang tumatahimik ang paligid. Parang may hindi kaming masabi. Bandang tanghali, may isang empleyado na hindi na napigilan ng sarili niya. Narinig ko siyang nagsalita ng medyo malakas, sinasabing hindi tama ang paglalagay ng CCTV sa CR. Agad siyang sinita ng isa pang kasama, sinabihang hinaan ng boses dahil baka may makarinig. Doon ko lalong naramdaman kung gaano kami katakot. Hindi ko na kinaya ang pakiramdam. Para akong nasasakal sa katahimikan. Sa dami ng iniisip ko, pakiramdam ko sasabog na ako anumang oras. Kaya nagpasya akong lumabas sandali at pumunta sa CR, kahit na iyon ang huling lugar na gusto kong puntahan. Pagpasok ko, lalo kong naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Tumingala ako sa sulok kung saan naroon yung maliit na itim na bagay. Ngayon, hindi na iyon simpleng duda lang. Alam ko na kung ano iyon at mas masakit isipin na sa bawat araw na dumaan, posibleng may nakakita sa amin ng hindi namin alam. Hindi ko mapigilang makaramdam ng galit. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng empleyado. Hindi kami dapat ginaganyan. Hindi tama na parang wala kaming karapatan sa sarili naming privacy. Pero kasabay ng galit na iyon, naroon pa rin ang takot. Takot na baka mali ang gawin ko. Takot na baka ako ang mapahamak. Takot na baka mawalan ako ng trabaho at hindi ko na matulungan ang pamilya ko. Huminga ako ng malalim at tumingin sa salamin. Nakita ko ang sarili ko, pagod, naguguluhan, pero may bakas ng determinasyon sa mata ko. Doon ko na-realize na hindi na ako katulad ng dati. Hindi na ako yung taong laging umiiwas sa gulo kahit mali na ang nangyayari. Sa sandaling iyon, may desisyon akong ginawa sa sarili ko. Kahit hindi ko pa alam kung paano, kahit hindi ko pa alam kung anong mangyayari, alam kong kailangan kong gumawa ng hakbang. Hindi pwedeng ganito na lang. Paglabas ko ng CR, ramdam ko pa rin ang kaba. Pero may kakaiba na rin akong lakas ng loob. Hindi pa ako handang harapin si boss sa sandaling iyon, pero alam kong papunta na ako doon. At sa unang pagkakataon mula nang nagsimula ang lahat, naramdaman ko na may kontrol ako sa sarili kong desisyon. Hindi ko pa alam kung saan ako dadalhin ng hakbang na gagawin ko, pero isang bagay ang sigurado. Hindi na ako mananatiling tahimik. Buong maghapon akong hindi mapakali matapos kong magdesisyon na hindi na manahimik.
Kahit anong pilit kong mag-focus sa trabaho, bumabalik at bumabalik sa isip ko yung plano ko. Kakausapin ko si boss. Hindi ko alam kung saan ko kukunin ang lakas ng loob, pero pakiramdam ko kung hindi ko ito gagawin ngayon, baka hindi ko nakayanin pa sa susunod. Ilang beses akong tumingin sa opisina ni Mr. Enrique. Nakasarado ang pinto, gaya ng nakasanayan. Tuming may lalapit doon, mabilis lang ang pasok at labas. Parang walang gustong magtagal. Nakakatakot talaga siyang lapitan. Hindi dahil masama siya, kundi dahil sa aura niya na parang hindi ka basta-basta makakapagsalita ng walang kaba. Bandang hapon, habang tahimik ang paligid at karamihan ay abala sa kani-kanilang gawain, napansin kong walang tao sa labas ng opisina niya. Doon ko naisip na baka iyon na ang tamang pagkakataon. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko habang tumatayo ako mula sa upuan ko. Habang naglalakad ako papunta sa pinto ng opisina niya, parang ang bigat ng bawat hakbang ko. Parang may boses sa isip ko na pinipigilan ako, na baka mali ang ginagawa ko, na baka mapahamak lang ako. Pero may isa ring boses na mas malakas, na nagsasabing kailangan kong gawin ito, hindi lang para sa sarili ko, kundi para na rin sa iba. Pagdating ko sa harap ng pinto, ilang segundo akong natigilan. Nakatingin lang ako sa kahoy na pinto, iniipon ng lakas ng loob. Huminga ako ng malalim, saka ako kumatok. Ilang sandali ang lumipas bago ko narinig ang boses ni boss mula sa loob. Pinapapasok ako. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at pumasok. Pagpasok ko, nakita ko siyang nakaupo sa likod ng mesa niya, nakatingin sa laptop. Tahimik ang buong kwarto at ramdam ko agad ang bigat ng presensya niya. Hindi siya agad nagsalita. Ilang segundo pa siyang nakatingin sa screen bago niya itinasang tingin sa akin. Doon ko naramdaman ang kaba ko ng mas malala. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Tinanong niya ako kung ano ang kailangan ko. Simple lang ang tanong niya pero para sa akin parang ang hirap sagutin. Nilunok ko ang kaba ko at pilit na inayos ang boses ko. Sinabi ko na may gusto akong linawin tungkol sa isang bagay sa opisina. Napatingin siya sa akin ng mas maigi, parang sinusuri kung ano ang sasabihin ko. Doon ko na naramdaman na wala ng atrasan. Kailangan ko nang sabihin ng totoo. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa CCTV sa CR. Hindi ko na pinaligoy-ligoy. Diretsahan kong sinabi na maraming empleyado ang hindi komportable at pakiramdam namin ay nilabag ang privacy namin. Habang nagsasalita ako, ramdam ko ang panginginig ng boses ko pero pinilit kong hindi umatras. Tahimik lang siyang nakikinig. Walang emosyon ng mukha niya kaya lalo akong kinabahan. Hindi ko alam kung galit ba siya o nagtataka. Pero ipinagpatuloy ko ang pagsasalita. Sinabi ko na naiintindihan ko kung may dahilan siya, pero sana ay ipinaliwanag ito ng maayos at hindi sa paraang magdudulot ng takot sa mga empleyado. Pagkatapos kong magsalita, tumahimik ang buong kwarto. Para akong hinihingal kahit hindi naman ako tumakbo. Nakatingin lang ako sa kanya, naghihintay ng sasabihin niya. Ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita. Kalmado lang ang boses niya, pero ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Tinanong niya ako kung saan ko nalaman ang tungkol sa CCTV. Saglit akong nagdalawang isip, pero sinabi ko rin ng totoo na may mga napansin kami at may narinig akong impormasyon mula sa guard. Tumungo siya ng bahagya, parang may iniisip. Pagkatapos, sinabi niya na may issue nga daw ang kumpanya nitong mga nakaraang linggo. May mga nawawalang gamit at hindi nila matukoy kung sino ang may gawa, kaya nagdesisyon siyang maglagay ng karagdagang security measures. Habang nagsasalita siya, unti-unti kong naiintindihan ang sitwasyon. Pero kahit ganun, hindi pa rin nawawala yung pakiramdam na may mali sa paraan ng pagpapatupad nito. Hindi pa doon natapos ang sinabi niya. Idinagdag niya na hindi daw dapat naka-install ang camera sa mismong loob ng CR. Ayon sa kanya, dapat ay sa labas lamang ito nakapwesto bilang bahagi ng monitoring system. Nagkaroon daw ng pagkakamali sa installation at hindi agad iyon napansin. Parang biglang nagbago ang ihip ng hangin sa kwarto. Hindi ko inaasahan ang sagot na yon. Sa isang iglap, napalitan ng galit ko ng pagkalito. Kung totoo ang sinasabi niya, ibig sabihin may pagkakulang sa proseso, hindi intentional na paglabag. Tumingin siya sa akin at sinabi na mabuti na rin at may nagsalita. Dahil kung hindi, maaaring hindi agad nila nalaman ang problema. Doon ko naramdaman na kahit papano, tama ang naging desisyon kong lumapit sa kanya. Paglabas ko ng opisina niya,
Magaan at mabigat ang pakiramdam ko sa parehong oras. Magaan dahil nasabi ko na ang dapat kong sabihin, pero mabigat dahil alam kong hindi pa tapos ang lahat. May mga bagay pang kailangang ayusin at may mga katotohanang hindi pa ganap na lumalabas. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman ko na may nangyari na. Isang hakbang patungo sa katotohanan. At kahit natatakot pa rin ako, alam kong hindi na ako babalik sa dati kong katahimikan. Pagbalik ko sa mesa ko matapos akong makausap si boss, ramdam ko agad ang mga tingin ng mga katrabaho ko. Hindi man sila direktang nagtatanong, halata sa mga mata nila na gusto nilang malaman kung ano ang nangyari sa loob ng opisina ni Mr. Enrique. Tahimik lang akong umupo pero hindi ko na rin napigilan na mapabuntong hininga. Parang doon ko lang naramdaman kung gaano kabigat yung ginawa kong pagharap sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas bago ako nilapitan ni Karen. Mahina lang ang boses niya nang tanungin kung nakausap ko ba si boss. Tumingin ako sa kanya at bahagyang tumanggo. Nakita ko agad ang pag-asa sa mukha niya, kaya dahan-dahan kong ikinuwento ang nangyari. Habang nagsasalita ako, unti-unting lumalapit ang iba naming katrabaho. Hindi ko namalayan na halos 5 o 6 na pala silang nakapaligid sa akin, tahimik na nakikinig. Doon ko ipinaliwanag na ayon kay boss, hindi raw dapat nasa loob ng CR ang kamera. Dapat ay sa labas lang ito bilang bahagi ng security system. Nagkaroon daw ng pagkakamali sa installation at hindi nila agad napansin. Ilang sandali silang natahimik matapos marinig iyon. May ilan na mukhang gumaan ng pakiramdam, pero may ilan din na hindi pa rin kumbinsido. May nagsabi na kahit na may pagkakamali, hindi pa rin tama na nangyari iyon. May isa namang nagsabi na baka palusot lang iyon. Habang pinapakinggan ko sila, na-realize ko na kahit may paliwanag na, hindi agad mawawala ang takot at galit ng mga tao. Hindi ganun kadali ibalik ang tiwala, lalo na kung ang usapin ay tungkol sa privacy at respeto. Hindi nagtagal, may dumating na abiso mula sa admin na magkakaroon ng agarang inspeksyon sa buong opisina. Lahat kami ay napatingin sa isa't isa. Alam naming may kinalaman iyon sa nangyari. Ilang oras lang ang lumipas, may dumating na mga technician at nagsimulang mag-check sa mga CCTV na nakakabit sa iba't ibang bahagi ng opisina. Doon ko nakita kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Isa-isa nilang tinignan ng mga kamera, pati na rin ang wiring at placement nito. Nang makarating sila sa CR, hindi ko maiwasang mapatigil at mapatingin sa direksyon na iyon. Kahit nasa lubas lang kami, ramdam ko ang kaba ng lahat. Maya-maya, lumabas ang isa sa mga technician at kinausap si boss. Hindi ko narinig ang buong usapan nila pero halata sa mukha ni boss na seryoso ang sitwasyon. Ilang sandali pa, tinawag niya ang admin at may ibinulong dito. Pagkatapos noon, may inilabas na kagamitan ng mga technician at agad nilang tinanggal ang device na nasa loob ng CR. Sa sandaling iyon, parang sabay-sabay kaming nakahinga ng maluwag. Hindi man kami nagsasalita, ramdam ko ang kolektibong ginhawa ng lahat. Parang unti-unting nababawasan ng bigat na ilang araw naming dinadala. Pero hindi pa doon natapos ang lahat. Matapos tanggalin ng kamera, nagpatuloy ang investigasyon. Lumabas na hindi lang pala basta-basta nawawalang gamit ang problema. May pattern na pala ng pagkawala ng ilang importanteng item sa opisina at matagal na itong iniimbestigahan ng management. Dahil sa mga bagong impormasyon, nagsimula silang mag-review ng footage mula sa ibang kamera sa opisina. Doon unti-unting lumabas ang katotohanan. May isang empleyado palang sangkot sa mga nawawalang gamit at ginagamit ang CR bilang pansamantalang taguan bago niya ilabas ang mga ito sa opisina. Nang marinig ko yon, napaisip ako. Bigla kong naalala yung sinabi ni boss tungkol sa dahilan ng paglalagay ng additional security. Doon ko naintindihan na may pinanggagalingan pala ang desisyon niya. Hindi lang basta hinala, kundi may basehan talaga. Pero kahit ganoon, hindi pa rin nawawala sa isip ko na mali pa rin ang naging paraan. Oo, may dahilan. Oo, may problema sa kumpanya. Pero hindi dapat nadadamay ang privacy ng lahat ng empleyado. Habang pinapakinggan ko sila, naramdaman ko ang halo-halong emosyon sa loob ko. May bahagi sa akin na nakakaunawa kay boss, pero may bahagi rin na hindi pa rin matanggap ang nangyari. Parang pareho silang tama at mali sa magkaibang aspeto.
Bandang hapon, kumalat na ang balita tungkol sa empleyadong sangkot. Hindi na pinangalanan pero alam ng lahat na may nahuli na. Ang dating tensyon sa opisina ay napalitan ng katahimikan. Hindi na ito yung takot na parang may nagmamasid, kundi katahimikan na dulot ng pag-iisip at pagproseso ng lahat ng nangyari. Pag-uli ko ng araw na iyon, hindi na kasing bigat ng mga nakaraang gabi ang pakiramdam ko. Pero hindi pa rin ito ganap na maligang. Marami pa ring tanyong sa isip ko. Marami pa ring bagay na kailangang ayusin. Pero isang bagay ang malinaw sa akin. Ang pagsasalita ko ay may naging epekto. Kung hindi ako nagsalita, baka hindi agad matukoy ang pagkakamali. Baka mas tumagal pa ang sitwasyon. At sa gabing iyon, habang nakahiga ako at nakatingin sa kisame, unti-unti kong nauunawaan na minsan, ang katotohanan ay hindi simpleng tama o mali lang. Minsan kailangan mong itong harapin ng buo, kasama ang lahat ng komplikasyon at kahirapan nito. Kinabukasan, pagpasok ko sa opisina, ramdam ko agad ang kakaibang katahimikan. Hindi na ito yung dati na may halong bulungan at kaba. Iba na ang pakiramdam, parang may inaasahan ng lahat, parang may mangyayaring mahalaga. At hindi ako nagkamali. Bandang umaga, naglabas ng abiso ang admin na magkakaroon ng general meeting. Lahat ng empleyado ay kailangang dumalo. Nang marinig ko iyon, bigla akong kinabahan. Hindi ko alam kung tungkol ba ito sa nangyari, pero sa loob-loob ko, alam kong iyon na iyon. Isa-isa kaming nagpunta sa conference room. Tahimik ang lahat habang nauupo. Walang halos nag-uusap, parang hinihintay lang namin kung ano ang sasabihin. Ramdam ko ang tensyon sa hangin. Kahit ako, hindi mapakali habang nakaupo. Paulit-ulit kong iniisip ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Maya-maya, pumasok si Mr. Enriquez. Tulad ng dati, seryoso ang mukha niya, pero may kakaiba sa mga mata niya, parang may bigat. Tumayo siya sa harap, at sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, nakita kong hindi siya agad nagsalita, parang iniipon muna niya ang sasabihin niya. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsimula siyang magsalita. Kalmado ang boses niya, pero malinaw ang bawat salita. Sinabi niya na alam niyang may kumalat na balita tungkol sa CCTV at gusto niyang linawin ng lahat sa harap ng lahat ng empleyado. Tahimik ang buong kwarto habang nakikinig kami. Ramdam ko na lahat ay nakatutok sa kanya. Inamin niya na nagdesisyon siyang magdagdag ng security system dahil sa mga nawawalang gamit sa opisina. Sinabi niya na responsibilidad niya na protektahan ng kumpanya, pati na rin ang bawat empleyado. Pero hindi niya itinanggi ang nangyaring pagkakamali. Diretsyo niyang sinabi na mali ang nangyari sa pag-install ng kamera sa CR. Hindi raw iyon ang intensyon niya. Ayon sa kanya, dapat ay sa labas lamang ito nakapwesto. Nagkaroon ng pagkakulang sa proseso at bilang pinuno, inaako niya ang responsibilidad. Sa sandaling iyon, parang huminto ang oras para sa akin. Hindi ko inaasahan na maririnig ko iyon mula sa kanya. Hindi ko inaasahan na aamin siya ng pagkakamali sa harap naming lahat. Pagkatapos noon, huminga siya ng malalim at sinabi ang mga salitang hindi ko makakalimutan. Humingi siya ng tawad. Hindi lang basta simpleng paghingi ng tawad, ramdam ko sa boses niya ang sincerity. Sinabi niya na naiintindihan niya kung bakit natakot at nagalit ang mga empleyado. At sinabi rin niya na hindi na mauulit ang ganitong pangyayari. Habang nagsasalita siya, napansin ko ang reaksyon ng mga katrabaho ko. May ilan na nakatingin lang, may ilan na tila naguguluhan, at may ilan din na bahagyang tumanggo. Hindi man agad nawala ang lahat ng nararamdaman nila, pero ramdam ko na may unti-unting pagbabago. Pagkatapos ng kanyang paliwanag, inanunsyo niya na tinanggal na ang kamera sa loob ng CR at nagsagawa na sila ng mas maayos na system check para matiyak na hindi na mauulit ang ganitong insidente. Idinagdag pa niya na maglalagay sila ng mas malinaw na proseso pagdating sa mga ganitong desisyon at sisiguraduhin niyang may tamang komunikasyon sa lahat. Nang matapos siyang magsalita, ilang segundo kaming natahimik, walang agad pumalakpak o nagsalita. Pero sa katahimikang iyon, ramdam ko ang unti-unting paggaan ng pakiramdam ng lahat.
Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko, pero bigla akong napatingin sa paligid. Nakita ko ang mga katrabaho ko, mga taong ilang araw lang ang nakalipas ay puno ng takot at galit. Ngayon, kahit hindi pa ganap na maayos ang lahat, may bakas na ng pag-asa. Paglabas namin ng conference room, nagsimula na ulit ang mga usapan. Pero iba na ang tono, hindi na puro reklamo o takot, may halong pag-unawa na kahit papaano. Lumapit sa akin si Karen at mahina niyang sinabi na buti na lang daw at may nagsalita. Hindi niya direktang sinabi pero ramdam ko na ako ang tinutukoy niya. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko kaya ngumiti na lang ako ng bahagya. Sa loob ko, hindi ko maiwasang mag-isip na kung hindi ako nagsalita, mangyayari kaya ang lahat ng ito? Maririnig kaya namin ang paghingi ng tawad? Maayos kaya ang sitwasyon? Habang bumabalik ako sa mesa ko, naramdaman ko ang kakaibang gaan ng pakiramdam ko. Hindi dahil tapos na ang lahat, kundi dahil alam kong may nagbago na. Hindi lang sa sistema ng opisina, kundi pati na rin sa sarili ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na may halaga ang boses ko, na kahit maliit lang ako sa kumpanyang ito, may kakayahan akong magdulot ng pagbabago. At sa araw na iyon, mas lalo kong naintindihan na ang tapang ay hindi nangangahulugang wala kang takot. Minsan, ang tapang yung paggawa ng tama kahit nanginginig ka ng kaba. Matapos ang meeting na iyon, unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng opisina. Pero hindi na ito katulad ng dati. May mga bagay na nagbago. Hindi man agad halata, pero ramdam mo sa paraan ng pakikitungo ng bawat isa. Parang mas naging maingat ang lahat, hindi lang sa trabaho kundi pati sa pakikipag-usap at pakikinig sa isa't isa. Sa mga sumunod na araw, napansin ko na mas naging bukas ang komunikasyon sa opisina. Dati, bihira lang magkaroon ng mga meeting maliban kung may urgent na kailangang pag-usapan. Pero ngayon, mas madalas na kaming tinatawag para sa updates at pagpapaliwanag ng mga bagong polisiya. Hindi na basta ipinapatupad ang mga bagay ng walang paliwanag. Pinapaliwanag na muna kung bakit kailangan at binibigyan kami ng pagkakataon na magtanong. May isang pagkakataon na tinipon ulit kami para ipakita ang bagong sistema ng security sa opisina. Ipinakita nila kung saan lang dapat nakalagay ang mga kamera at kung ano ang sakop nito. Malinaw nilang sinabi na walang kamera sa mga lugar na pribado tulad ng CR at locker area. Ipinakita pa nila ang layout para siguradong naiintindihan ng lahat. Habang pinapakinggan ko iyon, hindi ko maiiwasang maalala yung unang beses kong napansin yung maliit na itim na bagay sa CR. Ang layo nang narating ng sitwasyon mula noon. Mula sa takot at duda, na yun ay may malinaw na sistema at paliwanag na. Hindi lang iyon ang nagbago. Napansin ko rin na mas naging approachable si boss. Hindi man siya naging madaldalo palabiro, pero mas madalas na siyang nakikipag-usap sa mga empleyado. May mga pagkakataon na dumadaan siya sa mga desk at nagtatanong kung maayos ba ang trabaho o kung may kailangan kaming tulong. Isang araw, hindi ko inaasahan na lalapit siya sa mesa ko. Napatigil ako sa ginagawa ko nang makita ko siyang nakatayo sa tabi ko. Tinanong niya ako kung kamusta ang trabaho ko at kung may mga concern pa ba ako. Saglit akong natigilan pero sumagot ako ng maayos. Sinabi ko na mas maayos na ang pakiramdam sa opisina at nagpapasalamat ako sa mga pagbabagong ginawa nila. Tumanggo siya at sinabi na mahalaga raw sa kanya ang feedback ng mga empleyado. Idinagdag niya na kung may mga bagay pa kaming napapansin na kailangang ayusin, huwag daw kaming matakot magsalita. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na sincere siya sa mga sinasabi niya. Pagkaalis niya, napatingin ako sa mga katrabaho ko. May ilan na nakangiti, parang natuwa sa nangyari. Hindi ko akalain na darating sa punto na ganito ang magiging takbo ng opisina namin. Kung iisipin, nagsimula lang ito sa isang maliit na hinala na pilit kong binaliwala noong una. Habang lumilipas ang mga linggo, mas naging maayos ang samahan ng bawat isa. Hindi na katulad ng dati na may halong takot at pag-iwas. Ngayon, mas may tiwala na kami sa isa't isa, pati na rin sa management. Hindi man perpekto ang lahat pero may malinaw na effort para maging mas maayos. Sa sarili ko, napansin ko rin ang pagbabago. Dati, ako yung tipo ng tao na mas pinipiling manahimik kaysa makipagkomprontasyon. Kahit may nakikita akong mali, mas gusto kong umiwas para hindi ako mapahamak. Pero ngayon, iba na.
Hindi dahil naging matapang ako bigla, kundi dahil natutunan ko na may halaga ang boses ko. May isang araw na may bagong empleyado na pumasok. Nakita ko sa kanya ang sarili ko noong unang araw ko. Tahimik, nag-a-adjust at medyo kabado. Habang pinapanood ko siya, napangiti ako. Naalala ko kung gaano ako natakot noon at kung paano ako unti-unting nagbago dahil sa mga nangyari. Hindi ko sinasabi na madali ang pinagdaanan ko. Maraming beses akong nagduda sa sarili ko. Maraming beses akong natakot. Pero sa huli, napatunayan ko na minsan, kailangan mo lang gumawa ng isang hakbang para magbago ang lahat. At habang nakaupo ako sa mesa ko isang hapon, tahimik na nagtatrabaho, napatingin ako sa paligid. Pareho pa rin ang opisina, pareho ang mga mesa, ang ilaw, ang tunog ng mga keyboards. Pero sa loob ko, alam kong hindi na ito ang dating lugar na pinasukan ko. Dahil ngayon, hindi na lang ito basta trabaho para sa akin. Isa na itong lugar kung saan natutunan ko ang halaga ng pagiging totoo, ng pagtindig sa tama, at ng paniniwala sa sarili kong kakayahan. At sa bawat araw na pumapasok ako, dala ko na ang aral na iyon, na kahit gaano kaliit ang tingin mo sa sarili mo, may kakayahan kang magdulot ng pagbabago, basta handa kang magsalita at manindigan. Habang tumatagal ang mga araw sa opisina, lalo kong nararamdaman na hindi lang basta nagbago ang sistema. Nagbago rin ang paraan ng pagtingin namin sa isa't isa. Dati, karamihan sa amin ay tahimik lang, ginagawa ang trabaho, umuuwi, at inuulit lang ang parehong routine kinabukasan. Pero ngayon, parang may bagong uri ng koneksyon na nabuo sa pagitan naming lahat. Mas naging bukas ang mga usapan. Hindi na kami natatakot magtanong o magbigay ng opinyon. Kapag may hindi malinaw, agad itong nililinaw. Kapag may napapansin kaming mali, hindi na namin ito kinikimkim. Hindi dahil gusto naming magreklamo, kundi dahil natutunan namin na ang pagsasalita ay bahagi ng pagiging responsable. Isang araw, may maliit na insidente na nangyari sa department namin. May isang bagong patakaran na ipinatupad na medyo hindi agad naintindihan ng karamihan. Dati, malamang ay magbubulungan lang kami tungkol dito at hahayaan na lang. Pero ngayon, may isang katrabaho ko ang naglakas loob na magtanong ng direkta sa supervisor. Sa halip na mainis, ipinaliwanag ng supervisor ang dahilan ng bagong patakaran. Nagkaroon ng maayos na diskusyon at sa huli, naintindihan ng lahat kung bakit ito kailangan. Sa simpleng pangyayaring iyon, napansin ko kung gaano kalaki ang ipinagbago ng kultura sa opisina. Hindi na ito lugar na puno ng takot, kundi isang lugar na unti-unting natututong makinig at umunawa. Hindi ko maiwasan na mapangiti habang pinagmamasdan iyon. Naalala ko yung mga unang araw ko, yung takot ko, yung pag-aalinlangan ko, at yung pakiramdam na wala akong karapatang magsalita. Kung hindi nangyari ang lahat ng pinagdaanan namin, baka hanggang ngayon ganun pa rin ako. Sa sarili ko, mas naging matatag ako. Hindi na ako agad kinakabahan kapag may kailangan akong sabihin. Hindi na rin ako agad nagdadalawang isip kung tama ba ang gagawin ko. Natutunan kong timbangin ang sitwasyon at magtiwala sa sarili kong desisyon. Isang hapon, habang mag-aayos ako ng mga dokumento, napansin ko si Karen na abala rin sa trabaho. Napangiti ako at naalala ko kung paano kami unang nag-usap tungkol sa kakaibang bagay sa CR. Kung tutusin, doon nagsimula ang lahat, sa simpleng pagdududa, sa tahimik na usapan, hanggang sa naging malaking pagbabago. Lumapit ako sa kanya at nagpasalamat. Hindi man niya agad naintindihan kung bakit, sinabi ko na kung hindi dahil sa pag-uusap namin noon, baka hindi ko rin nagawa ang ginawa ko. Ngumiti siya at sinabi na pareho lang daw kaming nagkaroon ng lakas ng loob. Kung wala raw ang isa sa amin, baka wala ring nangyari. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi pala ako nag-iisa sa laban na iyon. Minsan, kahit hindi malinaw, may mga taong tahimik na sumusuporta sa iyo. At minsan, sapat na iyon para magkaroon ka ng lakas ng loob na kumilos. Pagkatapos ng trabaho, habang nagpapauwi ako, napatingin ako sa paligid. Pareho pa rin ang kalsada, ang mga ilaw, ang mga taong nagmamadaling umuwi. Pero sa loob ko, iba na ang pakiramdam. Hindi na ako yung dating Jessa na laging natatakot magkamali o magsalita.
Naalala ko yung gabing hindi ako makatulog dahil sa takot at galit. Yung mga sandaling gusto ko na lang manahimik para hindi ako mapahamak. Pero kung binalikan ko ang lahat, na-realize ko na kung pinili kong manahimik noon, baka hanggang ngayon dala ko pa rin yung bigat na iyon. Ngayon, mas malinaw sa akin ang isang bagay. Ang pagbabago ay hindi laging nagsisimula sa malalaking hakbang. Minsan, nagsisimula ito sa simpleng pagtanong, sa simpleng pagdududa, at sa simpleng desisyon na hindi na manahimik. At habang naglalakad ako pa uwi, dala ko ang isang pakiramdam na matagal ko nang hindi nararamdaman, yung pakiramdam na may kontrol ako sa sarili kong buhay. Hindi dahil naging perpekto ang lahat, kundi dahil natutunan kong harapin ang mga bagay na dati ay iniiwasan ko. Sa bawat hakbang ko, mas lalo kong nauunawaan na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa posisyon o sa estado sa buhay. Nasa kakayahan nito na manindigan para sa tama kahit hindi mo alam kung saan ka nito dadalhin. At sa puntong iyon, alam ko na handa na akong harapin ng kahit ano pang susunod na pagsubok, hindi na bilang isang taong natatakot, kundi bilang isang taong natututong magsalita at manindigan. Lumipas ang ilang buwan mula nang nangyari ang lahat. At kung babalikan ko ang mga araw na iyon, parang ang layo na nang narating ko. Hindi lang bilang empleyado, kundi bilang tao. Ang kumpanyang dati ay tahimik pero puno ng hindi nasasabi, ngayon ay naging lugar kung saan mas malinaw ang komunikasyon at mas may respeto ang bawat isa sa isa't isa. Hindi naging perpekto ang lahat. May mga pagkakataon pa rin na may hindi pagkakaunawaan. May mga bagong problema na lumalabas. Pero ang kaibahan ngayon, hindi na kami natatakot harapin ang mga iyon. Hindi na namin pinipiling manahinik. Natutunan na naming magsalita, makinig, at magtulungan para ayusin ang mga bagay. Isang umaga, habang nakaupo ako sa mesa ko at inaayos ang mga report, napatingin ako sa paligid. Nakita ko ang mga katrabaho ko. May abala sa computer, may nakikipag-usap, may tumatawa. Simple lang ang eksena pero sa akin, may kakaibang halaga iyon. Dahil alam kong hindi na ito basta ordinaryong araw. Ito ay resulta ng mga pinagdaanan naming lahat. Napansin ko rin na mas kampante na akong gumalaw sa opisina. Yung dating kaba ko tuwing pupunta sa CR, tuluyan ang nawala. Hindi na ako napapatingala sa sulok, hindi na ako nakakaramdam ng takot na parang may nagmamasid. Sa wakas, bumalik na yung pakiramdam ng pagiging ligtas. Isang beses, habang nasa pantry ako, may bagong empleyado na lumapit sa akin. Medyo kabado siya at halatang nag-a-adjust pa. Tinanong niya ako kung kumusta raw ang working environment sa opisina. Napangiti ako bago sumagot. Hindi ko agad nasabi ang lahat pero sinabi ko sa kanya na maayos ang lugar na iyon at higit sa lahat, natututo ang mga tao doon. Habang kausap ko siya, napansin ko kung gaano kalaki ang ipinagbago ko. Dati ako yung nagtatanong, ako yung nangangapa. Ngayon, ako na yung nagbibigay ng lakas ng loob sa iba. Hindi ko inaasahan na darating ako sa ganitong punto. Pagbalik ko sa mesa ko, napaisip ako sa lahat ng nangyari. Kung hindi ko pinakinggan yung kutob ko noong una, kung pinili kong baliwalain yung nararamdaman ko, baka hindi nagbago ang sitwasyon. Baka hanggang ngayon, may mali pa ring nangyayari na walang kumikibo. Naalala ko yung mga sandaling halos umatras ako dahil sa takot. Yung mga gabing hindi ako makatulog kakaisip kung tama ba ang gagawin ko. Pero ngayon, malinaw na sa akin ang sagot. Hindi man madali, pero tama ang naging desisyon ko. Natutunan ko na ang katahimikan ay hindi laging kapayapaan. Minsan, ang katahimikan ay nagiging dahilan para magpatuloy ang mali. At natutunan ko rin na ang pagsasalita ay hindi laging madali, pero ito ang unang hakbang para maitama ang isang bagay. Habang patuloy akong nagtatrabaho, mas naging malinaw sa akin ang halaga ng bawat maliit na desisyon. Hindi mo man agad makita ang epekto, pero darating ang panahon na maiintindihan mo kung bakit kailangan mong gawin ang isang bagay. Sa hapon ng araw na iyon, dumaan si boss sa area namin. Tumanggo siya bilang pagbabati at bahagya akong ngumiti bilang tugon. Walang salita,
Pero sapat na iyon para ipakita na may nabuo ng respeto sa pagitan namin. Hindi lang bilang boss at empleyado, kundi bilang mga taong parehong natututo mula sa pagkakamali. Pag-uwi ko ng gabing iyon, mas magaan ang pakiramdam ko kaysa dati. Hindi dahil wala ng problema sa buhay ko, kundi dahil alam kong kaya ko nang harapin ang mga ito. Hindi na ako yung taong natatakot magsalita. Hindi na ako yung taong laging nagdadalawang isip. At habang nakahiga ako at nakatingin sa kisame, napangiti ako ng bahagya. Dahil sa simpleng pangyayari na iyon, isang maliit na hinala, isang desisyon na magsalita, natutunan ko ang isang aral na hindi ko malilimutan habang buhay. Na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa lakas ng loob. At kahit gaano kaliit mong tingin sa sarili mo, may kakayahan kang gumawa ng tama. At minsan, iyon na ang pinakamahalagang bagay sa lahat.